Our topic this morning, mga kapatid at mga kaibigan, what we need as the coming of the Lord draws near. Ano ba talagang kailangan natin? Sa nakikita natin na parang malapit na at lalong lumalapit ang pagdating ng Panginoon. Ito pong ating pag-aaralan ngayon. So we start with Hebrews chapter 10 verse 32. Sabayan po tayong magbabasa nito. Sige po, samahan po ninyo ako. Start. But recall the former days in which, after you were illuminated, you endured a great struggle with sufferings, partly while you were made a spectacle both by reproaches and tribulations, and partly while you became companions of those who were so treated. For you had compassion on me in my chains, and joyfully accepted the plundering of your goods, knowing that you have a better and an enduring possession for yourselves in heaven. Therefore, do not cast away your confidence, which has great reward, for you have need of endurance, so that after you have done the will of God, you may receive the promise. For yet a little while, and he who is coming will come, and will not tarry. Now the just shall live by faith. But if anyone draws back, my soul has no pleasure in him. For we are not of those who draw back to perdition, but of those who believe to the saving of the soul. May the Lord bless His word. Ang context po nito mga kapatid, si Apostol Pablo ay ini-encourage itong mga unang mga mananampalataya na maging matapat sa Panginoon at talagang magpatuloy sila hanggang sa katapusan. Sa kabila ng mga kahirapan na dinaraanan po nila. Grabe, ano? So kung pag-aralan po ninyo ang kanilang mga kahirapan at ang kanilang mga pagkutya ng mga kaaway nila, grabe po. Talagang siguro ko ni sa dulo ng kalingkingan natin yung kahirapan in comparison sa mga na-experience po natin. Oo, dito tayo sa biyaya ng Panginoon kahit na medyo ano tawag dito? Naghihigpit. Naghihigpit. So, nakukurtil ang mga gusto nating gawin. Mayroong mga nagla-lockdown. Pero sa biyaya ng Panginoon, talagang nandyan pa rin ang sizable amount of liberty and of course, na wala namang nasasaktan na mga mananampalataya na parabagang katulad ng nangyayari noon sa panahon nitong mga unang mananampalataya. So, they were suffering and Paul was encouraging the early Christians to be faithful. At ito rin ang aim natin. Sana ma-encourage ka mo o kayo sa mga salita ng Panginoon na napapakinggan po ninyo at ma-encourage pang bawat isa sa atin na maging matapat sa Panginoon. At siyempre, kung tayo ay naging matapat sa Panginoon, then makikita ng ating mga kaibigan na in spite of the fact na mayroong mga kahirapan, masaya pa rin tayo. Nagagalak pa rin tayo ng kagalakan na nagmumula sa Diyos. So, mapapansin siguro nila yan at magsisimula silang magtanong, then maaring ito ang maging dahilan para ma-share natin ang kaligtasan sa kanila. Okay po? So ngayon, ano ang mga kahirapan na dinaranas nila noon? What were the sufferings that they have endured? So itong unang pag-uusapan natin, and we have two more, and then sa biyaya ng Panginoon, we want to see na kung ito ang nangyayari sa kanila, they were able to endure, then, lalo na tayo dapat, di ba? So what were the sufferings that they have endured? They were made as gazing stock or laughing stock
in the Roman arena. Medyo kailangan ito ang historical na pagpapaliwanag. Ha? Noong panahon, mga kapatid, ng mga unang mananampalataya, na kung saan nasasakop sila nitong Roman Empire, ang mga unang mananampalataya noon, ginagamit nila na parang mga, ang tawag dito, gladiators eh. Pinapalaban nila sa mga leon, pinapalaban nila sa isa't isa. At kinakantsawan nila, pag natatalo, kinakantsawan nila. Parang theater yan. Ha? Siguro kung makapanood kayo ng pelikula ng Roman Empire, makikita nyo, maintindihan ninyo yan. Ha? Na doon talagang para silang mga hayop na, pinapaglaro sa mga kapwa nila mga gladiators, pinagpapatay, at sila ay pinapakain sa mga leon. Grabe! Pinagtatawanan sila. Ang iba pa nga, pinagpapalaban sila na nakahubad. Grabe, mga kapatid. Talagang napakasama nitong Roman Empire during that time talaga. So they were made as gazing stock or laughing stock in the Roman arena. Ito ang sinasabi dito sa mga talata na nabasa po natin. Nasabi ni Apostol Pablo dito, recall the former days. Yung mga naunang araw ninyo, balikan ninyo yon. Nag-endure kayo doon. Lalo pa ngayon, dapat kayong mag-endure. After you were illuminated. Anong ibig sabihin nito? After you were illuminated. Meaning, ito ang panahon na sila ay nakakilala na sa Panginoon. Parang katulad natin, na nang makakilala tayo sa Panginoon, nang mga ligtas tayo, ay mayroong mga sufferings din na dinaanan tayo, di ba? Kinukontra tayo minsan, doon pa mismo sa kapamilya natin. Mayroon ba kayong experience na ganyan? Ako nagkaroon ng ganyan na experience. Ang unang persecutor ko pa nga, ang aking mother. Pero yung tinulutan ng Panginoon. At sa biyaya naman ng Panginoon, after several months, naligtas ang mama ko. So, tinuligsa din ako ng aking mga kapatid at ng tatay ko. Pero, by God's grace, nangaligtas din po sila. So, huwag tayong matakot. Di ba? So, sabi ni Pablo dito, itong dinadaanan ninyo ito noon. You endured a great struggle with sufferings. Pero, okay lang, magpatuloy kayo. Okay? Do not cast away your confidence. Sabi pa nga doon sa verse. Then, sabi ulit sa verse 33, partly, while you were made a spectacle. Ito ang word na spectacle. Itong sinasabi natin kanina na gazing stock or laughing stock. Kinakantsawan sila. Both by reproaches and tribulations, and partly while you became companions of those who were so treated. So talagang dumaan po sila sa ganitong klaseng persecutions. Napaka-terrible. Pero mapansin natin sa mga sumunod na mga talata, mamaya, makikita natin na they were able to endure. Okay? So another thing na sufferings o dinaanan nila na eksperyensya ng grabe talaga na kapighatian. Sabi dito sa, of course, their goods were plundered just because they showed compassion with the Apostle Paul in prison. Ano ibig sabihin nito? Ito si Apostol Pablo, dahil sa pagpapahayag ng salita ng Panginoon, ipinakulong ito ng Roman Empire or rather ng mga Hudyo. And then of course, alam natin ang nangyari na kung sino man ang mag-identify na kasamahan ni Pablo, halimbawa, magbisita doon sa bilangguan. So, he was identified with the Apostle Paul. So, ang mangyayari nito, sinisikwester ang kanilang mga pag-aari. Grabe, no? Kinukuha ang kanilang mga pag-aari, pati na siguro bahay. So, itong tinutukoy dito sa Hebrews 10:34. Sige po, basahin po natin. For you had compassion on me in my chains and joyfully accepted the plundering of your goods, knowing that you have a better and an enduring possession for yourselves in heaven. Pansinin po ninyo,
You had compassion on me in my chains. Meaning, nahabag sila kay Apostol Pablo, nagpakita sila ng habag na ito, in-express nila, siguro kung nagbisita nga sila, nagpadala sila ng pagkain kay Apostol Pablo, and then, nang malaman ng mga namumuno doon, ang ginawa sa kanila, pinagkuha ang kanilang mga pag-aari. Pero makikita natin, ang reaksyon nila, masaya pa sila. Masaya pa sila. Joyfully accepted the plundering of your goods. At ito ay may dahilan, of course, kung bakit ganyan ang kanilang attitude. So, grabe. Dumaan ba tayo sa ganito? Ngayon? Dumaraan ba tayo sa ganitong kalagayan nila? Wala naman eh. In fact, kung mayroon nga ng tinatawag nating lockdown, may nagbibigay pa nga. Oo, binibigyan pa nga ng government ang mga nala-lockdown. Pero grabe naman, marami pa rin nagreklamo. Binibigyan na nga eh. Of course, tayong mga mananampalataya, hindi dapat doon kasama sa mga nagreklamo. Di ba? Dapat nagpapasalamat po tayo. Di po ba? Kahapon lang eh, talagang natuwa rin kami. Nag-birthday daw ang mayor namin dito at nagpadala ng isang, isang chicken, buo na chicken, and then pansit. Siguro ko naman, lahat ng mga taga Sorsogon City ay nabigyan noon. So, that's good. Ang ibig sabihin, mga kapatid at mga kaibigan, hindi nga katulad ng mga kahirapan ang dinaranas natin ngayon kaysa kahirapan nila noon. Grabe. Hindi ito nangyari sa atin. Pero tingnan nyo ito. They joyfully accepted the suffering or the plundering of their goods. Grabe ha? So, their goods were plundered. Masaya pa rin sila. Now, ang tanong ngayon, pangalawa, paano nila ito na-endure? How did they endure these things? How? Now, I believe, makita natin ito sa mga talata. First, they saw these sufferings as natural to them, being real believers of the Lord. Nakita po nila na itong mga pagtutuligsa, itong kahirapan na dinaraanan po nila ay normal lang, natural lang kung tunay kang mananampalataya sa Panginoon na talagang hindi ka magko-compromise. Di ba? So, they see these sufferings or they saw these sufferings as natural. Ito po ang talata, Hebrews 10:32. Bakit pinaparecall sila ni Apostol Pablo dito sa kanilang unang experience nang sila po ay mga ligtas? But recall the former days in which after you were illuminated, you endured a great struggle with sufferings. Ang ibig sabihin, sabi ni Pablo, sige, alalahanin nyo yung unang experience ninyo. Ano ba ang dahilan? Bakit tinutuligsa kayo? Ano ba ang dahilan? Bakit kinakalaban kayo? Dahil kayo ay nangaligtas. You were illuminated. Naintindihan na ninyo ang katotohanan. Ayaw na ninyo doon sa kasinungalingan. Ayaw na ninyo sa relihiyon. Ayaw na ninyo doon sa mga ritualis ng relihiyon. Dahil nakilala na ninyo ang tunay at buhay na Diyos. So doon nagsimula, yun ang naging dahilan na medyo pinagkutya na kayo, pinagtuligsa na kayo. So meaning, sa ganitong pananaw, mga kapatid at mga kaibigan, na alam po natin na kung tayo ay tunay na nangaligtas at gusto nating mamuhay na matuwid sa panahon na ito o sa sanlibutang ito na magulo at makasalanan, then sisiguruhin po ninyo na talagang daraan po tayo dito sa tinatawag tribulations or persecutions. Sabi pa nga ng 2 Timothy 3:12 baga, alam natin yan, di ba? Yes, in all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecutions. So huwag tayong matakot, huwag tayong mataranta. Kung halimbawa, manindigan kayo na okay, dahil alam ko naman na walang katotohanan niyang mga bakuna na yan. Halimbawa lang,
Kaya hindi ako magpapabakuna. And you will be persecuted. Ano ang tanong? Will you compromise? Sasabihin pa sa iyo, halimbawa, sige, papatigil ko na ang mga pagtitipon ninyo at patitigil ko na ang inyong mga pakikinig ng salita ng Diyos. Will you succumb to them? Or you accept the persecutions joyfully? Kasi makita natin, itong mga mananampalataya noon, they were able to endure because they saw that these sufferings are natural, normal for real Christians. Okay? Bagaman sabi ko nga sa inyo kanina, hindi pa naman talaga dumaraan tayo sa ganyan na katulad ng dinaanan po nila. And yet, makita natin, they were able to endure. So, how did they endure these things? Pangalawa, they knew and believed the reality of their blessed future. Alam po nila at naniwala po sila sa katotohanan ng kanilang mapalad na pag-asa sa kinabukasan. The blessed future. Alam ba ninyo kung ano ang kalagayan ng isang tunay na mananampalataya sa hinaharap? Marahil sa ating kapanahunan ngayon, okay, tinutuya tayo. Tinutuligsa tayo. Kung naninindigan tayo sa tama at sa totoo, then maring makaranas po tayo ng pagtutuligsa. Maring mangyari siguro on the last days, hindi natin alam eh. Kaya nga sabi ko sa inyo, baka ito na ang beginning of the birth pains. Kung ito na nga, that there will be famine, there will be pestilences, at baka ang sumunod nito may kunting persecution. Baka tulutan ito ng Panginoon na kung saan hindi ka na makabili, kung hindi ka magsusuot na ganitong pinapasuot sa atin, o kaya kung ano pang mga bagay. Di ba? So, will you sacrifice? Or will you, take itong mga comforts ng sanlibutan na i-offer halimbawa in exchange kapalit ng blessed future mo? Of course, alam natin na kung tunay tayong mananampalataya, hindi yun dapat. Hindi tayo dapat uurong sa pananampalataya. Okay? So, they knew and believed the reality of the blessed future. Balikan natin itong Hebrews 10:34. Tingnan po ninyo ang verse na yan. Sa last phrase. Bakit kahit na kinonfiscate ang kanilang mga ari-arian dahil nag-identify sila kay Apostol Pablo, nagpakita sila ng habag kay Apostol Pablo na nasa kulungan, bakit tinanggap nila ito na may kagalakan? Sabi dito sa binabasa natin, alam kasi nila na mayroon sila ng mas maganda pa at enduring possession for themselves in heaven. Knowing that you have a better and an enduring possession for yourselves in heaven. Di ba ganun din tayo, mga kapatid, kung tunay tayo na nananampalataya sa Panginoong Jesucristo? Okay, halimbawa, masira naman ang katawan natin. Okay, magkasakit tayo. I know it's not easy. Alam natin yun. Kung pwede lang, ayaw nating mangyari yan. Kung tulutan ng Panginoon na mangyari nga yan, iiwanan na natin ang Panginoon para bagang mas gusto na natin na mapagaling tayo sa katawan pero di bali na ang buhay natin ay mapahamak. Of course, sa mga tunay na mananampalataya, I believe na God will give you grace when you come to that kind of trials and temptation. So ito nga na mga tunay na mananampalataya. Knowing that you have a better and enduring possession for yourselves in heaven. Oo nga mga kapatid at mga kaibigan, may mga kahirapan tayo. May mga pagtuligsa. At baka mag-intensify pa nga ito.
baka mag-intensify ito. If this is the birth pains, mag-intensify nga ito. At kung mag-intensify ito, mga kapatid at mga kaibigan, na kung saan some of our rights will be, taken from us, anong gagawin po natin? Ha? Anong gagawin po natin? Dapat nakatuon tayo doon sa blessed future natin. Oo nga, mawala naman ang mga comforts na gusto sana natin mangyari pa rin sa buhay na ito. Pero mawala naman yon, it doesn't matter. We have an enduring possession in heaven. Okay? Katawan na hindi na mamamatay. Katawan na hindi na magkakasala. Katawan na hindi na magkakasakit. Wala ng COVID-19 doon. Ha? And of course, you will be in the presence of the greatest person, the most beautiful person in the whole universe, no other than the Lord Jesus Christ. Mayroon ba sila ng ganyan? Sa mga hindi mananampalataya? Wala. Tayo na mga tunay na mananampalataya ang mayroon ng ganyang pag-asa. Kaya hindi po tayo dapat na umuurong. Hindi po tayo dapat na parang nakakasabay dito sa mga pagreklamo ng mga tao. Ha? Dapat joyful tayo. Okay? Pangatlo mga kapatid na pag-usapan natin, what was in them that we should also have in order for us to endure in the last days. Sabi ko nga, baka nga mayroon talagang kahirapan, a taste of, the tribulation. Alam natin na hindi tayo papasok sa great tribulation, ang mga tunay na mananampalataya, but then baka mayroong tribulation na hindi naman so great, pero padadaanin po ang mga mananampalataya. Baka ganun, di ba? So, we need to endure hardness. Ano ang nandyan sa kanila na dapat nandito rin sa atin para pag dumating yan na kahirapan in the last days, then makaya rin natin by the grace of the Lord. Ano kaya? Mas magagaling kaya sila kaysa atin? Mas matitibay sila? Ibang klase ba silang mga Kristiyano? Hindi naman po. Ang nandoon sa kanila, nandoon din actually sa atin. They have faith that made them endure. So mayroon sila ng pananampalataya. At ito rin dapat ang nandyan sa atin. Ha? Hindi lang pananampalataya na naligtas tayo, kundi pananampalataya na araw-araw, kung anuman ang dinaraanan po natin, ay manampalataya tayo na nandyan ang Diyos na mas makapangyarihan sa lahat, greater than all these things, at Diyos na sufficiente ang kanyang biyaya. A moment from today, may biyaya ang Panginoon, sufficient for all our troubles. Hindi tayo dapat na matakot. Hindi tayo dapat na mawalan ng loob. Ha? Ma-discourage. Hindi po. We use the faith that is in us, katulad din ng mga taong ito. Diba? Tingnan niyo ang verse 35 and 36. Therefore, do not cast away your confidence. So this is the exhortation. Do not cast away your confidence or holy boldness or faith. Huwag niyong alisin yun. Do not cast away your confidence, which is a great reward. For you have need of endurance. Endurance is, of course, that is patience. Sa ibang translation, patience. For you have need of endurance, so that after you have done the will of God. Meaning, ito talaga, mayroon talagang gusto ang Panginoon o kalooban ng Panginoon na dapat yun ang ginagawa natin. At ano nga yun? Ano nga yun? Nakalooban ng Panginoon. Gusto ng Panginoon na sa gitna ng kahirapan, kung ano man ang dinaraanan natin, maluwalhati pa rin siya. Ang ibig sabihin, na siya pa rin ang hinahangaan natin at hindi natin itinatakwil
kahit na mawalan tayo ng anumang bagay sa libutan ito. Katulad ba ni Job? Di ba? Ni sa dulo ng kalingkingan ang kahirapan natin sa kahirapan ni Job na dinaanan. Di ba? And yet, nakita natin na si Job, hindi niya itinakwil ang Panginoon, sumamba siya sa Panginoon. Sabi pa nga niya, ang Diyos ang kumuha, ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang kumuha, purihin ang pangalan ng Panginoon. Mga kapatid, that is the will of God, that He will be glorified in all things. Kung reklamo ka ng reklamo ngayon, ang mga kapitbahay mo, mga kasama mo sa bahay na mga unbeliever, kita reklamo ka, patuloy ka rin nagreklamo, patulad ng mga unbeliever, ano sasabihin niya? Ano sasabihin nila? Siguro ko ito, peke ito. Katulad ko rin pala siya. So, wala namang kabuluhan pala ang sinasabi niyang Kristyanismo. Hindi yun dapat, mga kapatid. Kundi, ang dapat na nakikita sa atin, katulad ng mga unang mananampalataya na ito, na sa gitna ng kahirapan, sa gitna ng pagtutulig sa kanila, they joyfully accepted even the plundering of their goods. Okay? That's the will of God. And then, of course, after that, you may receive the promise. For yet a little while, kunting panahon na lang siguro, darating na ang Panginoon. Hindi natin alam kung kailan, pero yun nga, hindi pwede na nasa last inning ka na lang kung sa baseball pa. Last inning ka na lang, last lap na kung sa takbuhan. Tapos titigil ka, nasa finish line na. Wag. For yet a little while, and He who is coming will come and will not tarry. Hindi po magdi-delay ang Panginoon. Ay, ibig sabihin, may timetable ang Panginoon sa exact time niya, darating po at darating ang Panginoon. Habang hindi pa siya dumarating, kailangang lalo tayong nagiging matatag. Dahil alam natin, darating po siya at hindi kailanman mababali ang kanyang ipinangako. Di ba? He who is coming will come and will not tarry. At sana dumating na nga po ang Panginoon. That's why sabi dito, the just shall live by faith. Let us live by faith. Kumbinsido naman talaga tayo. Dahil salita ng Diyos yan, di ba? Salita ng Diyos yan. Hindi ito magkakamali. Hindi ito magkakamali. Ito salita ng Diyos. Is talagang sabi ng Panginoon, I will come again and receive you unto myself. Kung kailan, hindi lang natin alam. Pero darating at darating ang Panginoon. So, let us endure unto the end. But if anyone draws back, my soul has no pleasure in him. Huwag tayo doon sa mga tao na babaliktad. Huwag tayo doon. Sabi ni Pablo, my soul has no pleasure in him. Then, of course, sa verse 39, but we are not of those who draw back to perdition. Kung medyo nag-backslide tayo, hindi naman talaga mapapahamak tayo. Pero wag tayo mag-backslide. But we are not of those who draw back to perdition, but of those who believe to the saving of the soul. Ang buhay na pag-asa ay hindi po yan nawawala kung minsan nanghihina po tayo. Hindi po nawawala ang kaligtasan. Alam po natin yan. So, kung itong mga unang mananampalataya na dumaan sa ganitong mga pagsubok at ganitong mga kahirapan, they were able to endure because of faith. Likewise, tayo, because of faith, we can also endure. Okay? We have some examples here. Some examples to emulate. We have Abraham, for example. Kilala naman niyo si Abraham, di ba? Binanggit ito sa Hebrews chapter 11, para turuan tayo na si Abraham dumaan din sa trials and he passed the trials by faith. By faith, Abraham, when he was tested, offered up Isaac, and he who had received the promises offered up his only begotten son,
of whom it was said, "And Isaac, your seed, shall be called," concluding that God was able to raise him up, even from the dead, from which he also received him in a figurative sense. Alam naman ninyo siguro ang istorya nito kay Abraham. Genesis chapter 22. Pinangakuan siya ng Panginoon na talagang magkakaroon siya ng anak. Sa kanyang asawang si Sarah, ibinigay pa nga ang pangalan. Genesis chapter 17. Pero pagdating mo sa chapter 22, sabi ng Panginoon, i-offer mo yan, ihandog mo yan sa Isaac, doon sa isa sa mga bundok ng Moriah, at doon, sunugin mo siya, patayin at sunugin. Nako, grabe po yun. Grabe na turmoil, na trouble sa isipan niyo ni Abraham. How did he win? Paano siya nanalo doon? Sa trials na yun. It was by faith. Nanampalataya siya na itong Diyos na nangako sa kanya na siya ay magkakaroon ng anak at ngayon, kinukuha. Gustong ihandog ng Diyos. Ihandog ito na anak niya sa Diyos. Napapatayin. Then, sabi ni Abraham, okay, gawin ko yan. Kasi hindi magkakamali ang Diyos. Hindi siya magsisinungaling. Nangako siya. Kaya niyang buhayin muli ang aking anak. Parang ganon, di ba? That was the argument. So, kahit na medyo hindi natin masyado maintindihan ang mga nangyayari ngayon, mga kapatid, buhay po ang Diyos. Tunay po itong Diyos yung sinampalatayanan natin. Hindi po ito ribulto. Hindi ito ang Kristo na palaging nakapako. Hindi. Kristo ito na buhay. At hindi po itong Kristo na alisto. Alistuhan ang bulsa natin. Hindi po. Kristo po ito na nagligtas sa atin at nagbago po ng ating buhay. Di ba? So, paniwalaan natin ito. Kung anuman ang daraanan natin ng mga kahirapan, especially in these last days, then let us exercise faith on this God who will never lie. Hindi kailan magsinungaling. Si Moses, ganun din. Ito rin. Halimbawa, tingnan niyo ito. By faith, Moses, when he became of age, refused to be called the son of Pharaoh's daughter, choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the passing pleasures of sin. Now, paano nanalo si Moses sa temptation? Grabe pa naman ang temptation na ito. Ini-offer sa kanya na siya ang susunod na Pharaoh. Di ba? Grabe. Very powerful na posisyon yon kung siya ang maging paraon. Tapos, siya ang magiging talagang parang ginudiyos ng mga Egyptians during that time. Pero anong nangyari? Paano ni Moses na paglabanan yung temptation? It's by faith. Kaya mas pinili niya na kahit na maghirap siya kasama ng mga tao ng Diyos, kaysa naman, mag-enjoy siya nitong pleasures of sin, pero for a season. So ganun din mga kapatid, kung anuman ang kalagayan po natin, kung anuman ang mga pagsubok, ang mga tukso sa buhay natin, mapapanalunan po natin yan, mapaglalabanan po natin yan at talagang mananalo tayo if we use faith on this God na nagsabi, my grace is sufficient for you. Diba? Sabi pa sa verse 26, esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures in Egypt, for he looked to the reward. Now, tinimbang-timbang niya, sabi niya, okay, kahit na itong kahirapan dahil kay Kristo, mas matimbang pa ito kaysa kayamanan ng Ehipto. Oo nga. Why? We have an enduring possessions in heaven. Di ba? Sana doon natin ipinupokos ang ating puso, ang ating isipan, na kahit na nga nakakaramdam tayo ng kahirapan sa sanlibutan ito, ay ito naman ay tinutulutan ng Panginoon upang lalo tayong maging excited sa pagdating ng Panginoon at sa pagpasok natin doon sa kanyang kaharian. Okay? So, what is our conclusion now?
Ano ang conclusion po natin? Kasi itong verse na ito sa Luke chapter 18, verse 8, gusto kong basahin natin ito. Ang context nito mga kapatid ay nagkwento ang Panginoon ng parable. Mayroong isang balo na humihingi siya ng hustisya sa isang wicked na judge, at kahit na wicked nga yung judge at ayaw naman talagang magbigay ng hustisya, pero dahil makulit itong babae, makulit talaga siya, pabalik-balik siya, sabi ng judge, okay, bibigay ko na lang ang kanyang hinihingi. Marahil hindi dahil nakukulitan siya, pero kundi nakumbinsi siya na, ay, grabe ang paniniwala nito sa akin. Okay, sige. I'll give what she wanted. So, iginamit ito ng Panginoon na parable, and then nagsabi siya nito, I tell you that He will advance them speedily. Nevertheless, when the Son of Man comes, will He really find faith on the earth? So, itong itanong natin sa ating sarili. Itanong ko rin sa aking sarili. Pagdating ng Panginoon, will He find faith on the earth? O baka sa panahong ganito, na kung tumindi pa itong problema ng sanlibutan, baka maraming mga mananampalataya ang magtatalikod sa Panginoon. Sana naman wala. Ha? Sana naman wala. Of course, yung mga peke, talagang natural yun, tatalikod yun sa Panginoon. Pero itong mga tunay, sana God will find us faithful. Sana God will find us living by faith. Mga kapatid at mga kaibigan, hindi natin alam kung kailan darating ang Panginoon. Pero we want Him to come. Even so, come, Lord Jesus. At sana nga dumating ng Panginoon. Pagpalain nawa ng Panginoon ang kanyang mga salita sa ating mga puso. God bless us.